How we love to leave the good road for me. I love the world so much, you gave your son. With the very crimson, you told me I'm forgiven. It is done. It is done. So if you ever speak another word of blessing, every silence gives you innocence of loss. I remember when my heart begins to question, and without that you love me, to stand and the cross. I will be your friends to a day I don't deserve. The kind of favor you have always shown. But you don't have to tell me you really much you love me, and I know I'm still wrong. So if you never speak another word of blessing, and silence gives me a sense of loss. I remember when my heart begins to question, and without that you love me, I settled at the cross. And was mercy, and blood forgave, and drop of blood testified the grace. If you never speak another word of blessing, every silence is witness of loss. I remember when my heart begins to question, and doubt that you love me. The same that you and doubt that you love me. Was settled at the cross. Was settled at the cross. Amen. Tayo natin tumayo. Luke 23, verse 46. Luke 23, verse 46. Salamat po sa Diyos sa kanyang ginawa sa Kalbaryo. Salamat sa inyo na narito pa rin hanggat nakikinig pa rin ang kanyang salita. Basahin po natin Luke 23, verse 46. Begin. Tayo magsipo. Bago siya namatay ng lubusan, binanggit niya yung sigaw, yung kaninang ika-6, it is finished. And then, bago siya lubusang nalagutan na hininga, binanggit niya itong katagang ito, Ama, sa iyong kamay, ipinagtatagubin ko aking spirito.
Ito po ay una salita ng pananampalataya, the word of faith. Kung susundan po niyo ako sa Psalm 31, Psalm 31, verses 1 to 5, gusto ko lang maintindihan niyo na pati si Kristo na ating Diyos, nagpakita ng halimbawa ng pagtitiwala, pagsampalataya sa kanyang Ama, na wala siyang gagawin na hindi nakakawalhati sa Diyos. Basa natin ang 31, verses 1 to 5. Begin. Matuto tayong manganlong sa Kanya. Verse 2. So matuto tayo na magtiwala lagi sa araw-araw na Panginoon, Ikaw ang magligtas sa akin sa kapamakan. Ikaw ang kanlungan ko. Next. Hindi yung kaibigan, sinuman tao, ang laging matibay mong pagkakatiwalaan. Siya yung bato. Matibay na muog. Next. Kung ipinahamak man tayo ng mga tao, ang Diyos sabi niya, huhugutin ka sa silong na inilagay na lihim. May mga tao, they would think nothing but to harm you and to destroy you and even to kill you. Pero sabi ng awit, hugutin mo ako. Yun ang pagtitiwala. And finally, 5. Again, we are speaking about the prophecy na tinugon ng Diyos at itong sinabi niya, matutunan nating, Panginoon, sa huling hugot ng hininga ko, tiwala ako sa iyo. Amen? Hindi yung mamamatay ka na lang, naghihimutok pa kalooban mo. Hindi yung ikaw yung naghihingano na, nagdidiliryo ka na, iniisip mo yung tao na namerwisyo sa iyo. Kundi sa dulo ng hininga mo, magkaroon ng kapayapaan tulad ni Kristo, ipinagtatagubilin ko ang aking spirito. A word of faith. Pangalawa, word of fellowship. So si Kristo, mga kapatid, ay namatay sa Kalbaryo na merong mga salita ng Diyos, Ama, sa kanyang labi. Walang salita ng pang-aasar, walang salita ng himutok. Lahat ng pangako ng Diyos ay para sa atin. Isang uri ng kamatayan, paglisan, na pag nakita ka naman mo sa buhay na pumapano unti-unti, nakikita nila, hindi takot, kundi kapayapaan. I have seen a video na isang tao ay naging na, kinuna ng video siya, hindi ko rin may palabas ngayon, walang time, pero habang siya ay naubos siya ng hihinga, nakatay siya sa kawalan, at narin sinasabi ng babae, Kristiyano siya, nakikita ko si Juan, nakikita ko si Pedro, nakikita ko, mga binabagit ng mga tao ay pumarang ng nauna sa kanya. At sabi niya, napakaganda ng awitan, ang ganda ng musika, ang ganda ng mga natitinig kong tinig. Salubungin mo na ako, Panginoon. At ang tinti siyang nag-aam ng awit na natidinig niya, pinikit niya kanyang mga mata, at nakita sa monitor, flat na, namatay siyang payapa. Mga Kristiyano, meron tayong ganong katiyakan, meron tayong ganong kapayapaan. Dahil ikaw ay may takot sa Diyos at meron kang Kristo sa puso. Kung ikaw ngayon ay hindi pa nakatitak ng kaligtasan, pwede kayo namatay. Bago ka pa, siguro kuna ng huling hininga ng Diyos, ang nakikita ng mga tao sa dulo ng kalampa, parang may humihila sa kanya. May mga tao naghihinga na at sabi, natatakot ako sa mukha niyan. Ililimu ko sa mukha niyan. Parang nakikita yung demonyo, kinukuha siya, papunta sa impyerno. And I believe that is true. Pag ikaw hindi Kristiyano, pag hindi ka mananampalataya, at ikaw mamamatay na, at hindi nagsisi ng kasalanan, Satan or his angels, demons, will take you to hell. Pero sa Kristiyano, na mananampalataya, isang tao na may takot sa Diyos, excited na. Sabi ng Bible sa 115, ng awit,
ang Diyos ay nalulugod. Precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Ang Kristiyano na pumapanaw o mamamatay at namatay ay kinululog na ng Diyos. Bakit? Finally, magkikita na kanya ng Panginoon personal. Mapakaka-fellowship na siya. So itong salita ni Kristo dito yung kapito ay word of faith, word of fellowship. Hindi niya na sinasabi yung binanggit niya kanina ng mga sinabi ng mga pastor natin. Na nung isa, sabi niya, Diyos ko, bakit ako pinabayaan? Mga kapatid, dahil sa kasalanan ng tao, yung magka-fellowship na mag-ama ay nahiwalay. Si Kristo, inihilaran niya sarili niya. Isinama niya yung sarili niya sa atin. And we are sinners. Si Kristo, hindi naging sinner. Amen? Siya naging kasalanan. Yung kinabubutan ng Ama ay pinataw sa kanyang galit. Yung latay, yung parusa, yung kamatayan sa impyerno na para sa ating lahat ay pinasalat ni Kristo sa kanyang katawan. He became sin. Hindi pa siya naging sinner. Pero sa oras na ito, si Kristo po, sabi niya, Father, after many hours na pinahirapan, binaboy, binalangya, sinaktan, pinatay ng tao. Finally, ang Panginoong Diyos ay kapiling na ng Panginoong Diyos Ama. Not only word of faith, word of fellowship, word of fulfillment, natupad na po yung mga sinabi ng Bible. John chapter 10, buksan natin ang mga ang Bible natin. Ito yung mga salita na inihula, tinupad na lahat ni Kristo. At siya'y pumanaw. By the way, actually hindi siya pinatay ng tao. Siya mismo nagbigay na kanyang buhay. John 10 verse 11. John chapter 10 verse 11. Basa. Ako, ngunit pastor, binibigay ang ngunit pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tuwa. Ang kulto, pagkagabi, yung leader, tatawag ng babae, papakutkot yung kuyukot niya at magpapamasahe. Ang kulto, kukunin yung pera ng mga miyembro, gagatasan ng mga miyembro, sisibibili sa sarili ng sasakyan. Ang mga miyembro, kinukuba ang mga pastor nila, mga ministro, nagpapatabang para mga baboy. Si Kristo, nagbigay ng buhay sa kanyang tupa. Ang mga kulto, sila ang binibigay ng buhay ng kanilang mga tupa. Actually, si mga tupa, mga kambing. Ang tunay na iligod ng Diyos, nagbibigay ng kanyang buhay sa tupa. Hindi kinukuba yung mga miyembro. Hindi ako, birthday ko ha, bigyan niyo akong kotse ha. Kapal lang mukha na. May mga ganang pastor. Sasabihin ko in live FB, ang kakapal lang mukha ng mga pastor na kinukuha ang mga miyembro. Hindi sila nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Pag sila nangangailangan, ibigay niyo ang gusto ko, ibigay niyo ang pangailangan ko. Mga kapatid, hindi ganyan ang Panginoong tupa natin, Panginoong pastor natin. Si Kristo hindi ganyan. Ibigay ni Kristo kanyang buhay sa mga tupa. Hindi sila patabaing baboy. Ang likod ng Diyos, naglilingkod, nagbibigay buhay. Verse 11, verse 15. Diba sabi ng Bible? Basa. Kaya nagpapakilala sa akin ng Ama na gusto ko ay pagkakilala ko at ibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Handa niya ibigay ang kanyang buhay. And He did. Verse 17. Dahil naiinis ako ng Ama sapagkat ibigay ko ang aking buhay upang makunin ko muli. I laid on my life and I take it back. Binigay ko buhay ko at kaya ko itong kunin muli. Because He is God. And finally, verse 18. Sino man inilalagay sa akin ko, kundi ko sa aking ibigay. May kapangyarihan ako ang bigay nito, at may kapangyarihan ako bumamalik. Nagagawa ko sa ito sa aking Ama. There's a mission and He accomplished it. Mission accomplished. And people tried to beat His life out of Him, but no one could take His life out of Him. He was tortured and He was despised. To take His life out of Him, pero hindi siya tagumpay. They tried to crucify Him and take His life out of Him. Hindi siya tagumpay. Bakit to? Binigay ni Kristo kanyang buhay. Wala kayong kayang ko rin sa Diyos. Siya nagbigay ng kanyang buhay. And then, hindi nakapagtataka, yung pinakamalapit na tao
sa krus na kanyang pinaglagakan. The centurion na nagmanob ng lahat ng yun para siya patayin. Detalyadong pinatupad ang nakautos para yung Diyos na nagkatawang tao ay parusahan at kitlin ang kanyang buhay. Kitang-kita niya, ang lapit-lapit niya. Nakita niya lahat, ang salita, nadirig niya lahat. No wonder, at the final hour, minute ng kanyang buhay, sabi ng centurion, truly, this is the Son of God. And I believe, sabi ng isang kasaysayan, yung centurion niyon ay finally naging Kristiyano at naging ministro, naging pastor sa iba-ibang lugar. You know why? Sapagkat nakita niya na payapang pumanaw ang tagapagligtas. Tayo natin tumayo, mga kapatid.